Napakalaking papel ang ginampanan ng halamanan ng Getsemani sa buhay ni Kristo. Sa Biblia, ating mababasa ang pagdarasal ni Kristo kasama ang kanyang mga disipulo. Nang sila ay makarating sa lugar na yaon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga disipulo na sila ay magdasal upang hindi madaig ng tukso. At dito sa halamanang ito, nagsimulang mabagabag at maghirap ang kanyang kalooban. Nanalangin siya at sinabing, "Ama ko, kung maaari ilayo mo sa akin ang saro ng paghihirap na ito. Gayunpaman, huwag ang kalooban ko, kundi ang kalooban mo ang mangyari." Sa buhay ng isang tao, hindi niya may iwasan ang pagkakataong siya ay panghinaan ng loob. Dumarating tayo sa punto ng pagsuko dahil pakiramdam natin walang solusyon sa ating mga problema. Malungkot pa dyan, may mga ilan na kinikitil ang sarili nilang mga buhay. Brothers and sisters in Christ, ang mga problema, unos, bagyo, at suliranin na ating nararanasan ngayon ay bahagi na ng ating buhay. Pero ating pakakatandaan na hindi ito ibibigay ni Jesus kung alam niyang hindi natin ito kayang lutasin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, Espiritu Santo. Amen. Panginoon, ipaalala mo po sa amin sa lahat ng pangyayari sa aming buhay, maganda man o masaklap, ay may dahilan. Panginoon, alam kong nakaplano na ang mangyayari sa aming buhay. Naway turuan mo po kaming magtiwala sa iyo, sa iyong mga kagustuhan. Panginoon, sa mga panahon ng kadiliman sa aming buhay, naway ikaw ang magsilbing tanglaw at ilaw sa aming pagbalik sa tamang daan. Panginoon, bigyan mo po kami ng lakas ng loob upang makaraos at makabangon muli sa mga unos na inyong binigay. Panginoon, kami nagtitiwala sa iyo na kami iyong sasamahan sa pang-araw-araw namin pamumuhay. Sa ngalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo.